Parang sila. nasa pugon na ba sila ngayon, no? Grabe, Sa no? init. Oo nga. Kausapin natin si Governor Monmon Wico III. Gov, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Gov. Gov? Gov. Yes, magandang umaga po. Yun. Opo, Doris opo. and Robert. Opo, good morning po. Good morning. Kamusta po kayo dyan, Gov? Dahil ang sabi po ng Pag-asa, sa inyo nakasentro ngayon ang pinakamataas na heat Heat index. index. Kamusta naman po? Paano kayo nagko-cope dyan sa lugar ninyo? Opo, kahapon, April 27, 2026, umabot sa danger level ang naitalang heat index ng DOST Pag-asa Dagupan. Nasa 46 degrees, Doris. Wow, napakainit nun, Gov. Sobra pong init. Oo. Oo. So ano po ang ginagawa ninyo? Kasi kagaya niyan, pagka ganyang kataas, ang daming na-expose sa panganib, lalo na po yung may mga karamdaman at yung mga Opo. bata. Well, sa amin naman, pinapaalalahanan namin yung aming mga kababayan na uminom ng maraming tubig. No, Opo. kasi ito lamang po yung isa sa paraan. At saka tuloy-tuloy naman po yung aming check-up through our YAKAP program with PhilHealth. So doon pa lang napapaalalahanan na po namin sila at nabibigyan ng mga necessary na gamot. Opo. Meron po ba kasi kagaya, partner, di ba sabi, kahapon ko ba sinabi yun, nabasa ko dito sa Quezon City, meron sila yung mist. Oo. Meron po ba kayong balak na gumawa rin ng ganyan? Kasi kung kayo po yung pinakamatindi na tatamaan ng ganyang kataas na heat index, palagay ko kayo yung dapat unahin. Ano po yun? Mist Sorry? po, yung tubig na Parang ini-spray-spray oo, sa mga winibis- tao. Yung mga mist? Opo. Well, sa amin ho kasi napakalawak po ng aming land area. At saka marami pong lugar ay lalo sa Western Pangasinan, magkakalayo po ang mga communities. So, Oo. it's a logistics challenge po May pag beach naman gagawin po daw namin kila yun. Gov. May ano ka mo? Maraming beach kila Gov. Ayun naman. Oo naman, pwede rin. Pwede Oo, magbabad rin. muna sila doon. Pero mainit din po talaga sa labas. Mainit din talaga. Oo. Opo. Mainit, oo. Opo. Pero Gov, syempre, bukod dun sa mga residente ninyo dyan, na priority din natin, na hindi ma-expose sa matinding init. Syempre, yung negosyo din po dyan, Yan. apektado. Ang mga bangus po ninyo dyan sa Oh, Diyos Pangasinan. mio, oo. Ang mga pananim po ninyo, kumusta po, Gov? Well, siyempre, sa mga pananim po namin, unang challenge ngayon, yung irigasyon. No? It seems that may mga limitation na sa pagpapatubig. Tapos, sabayan mo pa ng napakataas ng cost ng diesel saka gasolina. So, hirap yung mga farmers, no? Especially yung mga gumagamit ng mga pump. So, we are suggesting na mag solar kami. So, yun po yung nilulunsad namin ngayon. Anyway, ang Pangasinan naman ang isa sa pinakamainit na probinsya, kaya nga Opo. po marami kaming solar salt dito eh. Yun ang number one produkto po namin. We capitalize on that. Magso-solar po kami. Ma-promote namin ang EV, makasave ng kuryente, at mga sasakyan, ipopromote po namin yung mga electric vehicles. No? Yan po siguro yung mga immediate programs na amin pong ilulunsad po ngayon ng Opo. taon na ito. Opo, pero gaano po kabilis na gawin yan, lalo na po yun dun sa solar. Kasi hindi naman po tayo, hindi pa tayo sanay eh. Hindi pa natin alam Yung technology. Oo, yung technology. Well, sa agri po, no, nakipag-ugnayan po tayo sa mga ahensya, siyempre, at in-explore po namin yung mga solar pumps para Apo. magamit po ng mga magsasaka. I think ang NIA ay marami pong ganyang programa, so nakipag-ugnayan po tayo. But on the part of the province naman, lahat po ng mga bubungan ng mga ospital po namin, especially, no, lalagyan po namin ng solar para sa mga pasyente po natin. Kasi, siyempre, unang-una may sakit na sila. Tapos kung confined pa po sila doon, napakainit po ng mga ward natin. So maglalagay po tayo noon kahit papaano ay ma-improve po natin ang temperatura sa
ating mga basic facilities katulad po ng mga ospital po natin. Opo. Meron din po ba kayong, hindi, sa palagay niyo po ba, Gov, aabot sa punto na kayo po ay magrarasyon? Ano ba yun, rotational, ano yun, partner? Pag-supply ng kuryente at ganun din sa tubig? Well, sana po hindi naman tayo umabot sa ganong sitwasyon. No? Wala pa naman pong abiso ang ating mga electric co-ops dito. Sa tubig naman po, of course, may mga areas po na challenge talaga ang tubig, especially yung quality ng tubig. Yun po ang matagal ang issue po sa amin dito. Opo, opo. Yung kalidad po ng tubig ay medyo madilaw, madumi in so many portions of the province. Opo. Hindi naman po sa nagiging swapang kami. O ano ba ang tawag mo, imbis na ibang word, swapang, mapag-imbot or selfish kami dito sa Metro Manila. Pero ang naiisip ka agad namin, Pangasinan, paano yung mga produkto nila? Paano yung hinihintay natin ng mga isda? Tinanong mo na ito, partner, di ba? Kaya lang, paano yung, paano natin i-handle yon? Yung guarantee na may supply na hindi magkaka-fish kill doon sa kanilang mga ponds. Andiyan yan eh, di ba? Opo, ito po ay bagay na hindi po natin makontrol talaga kung ano man po ang temperatura ng ating mga katubigan. Of course, it will have an adverse effect to the ecosystem, no? Especially sa mga breeders po natin, sa mga growers po natin. Yung bangus po ang sa tingin ko ay isa sa mga significantly affected po sa ganito. So, yung nga pong challenge namin pag tagbagyo, tag-ulan, yun naman po ang naging problema, especially marami pong fish cages sa mga katubigan po namin. Nauubos po sila, nawawala, nakakawala. Pag ito naman pong init ay namamatay po yung mga alagang mga isda. So it's really a challenge, no, for us. Tsaka di ba, doon naman sa mga nagmamanok, poultry, lumiliit ng itlog, namamatay yung mga manok, yung baboy dahil sa extreme heat po talaga. Well, at least sa mga modern poultry po ngayon ay controlled temperature naman yung environment kahit papano, no? Basta kung mawala ng kuryente, meron silang mga genset ay mami-maintain po nila yung temperatura ng kanilang mga facilities. Yung baboy po talaga just because of ASF talaga significantly affected po yung swine industry po dito sa amin. Opo. So kung yung ganyan po sinasabi niyo ang mga challenges, lalo na concerned ako, partner, dun sa bangus eh. Gusto ko yung bangus ng Pangasinan. Alam natin favorite mo ang bangus ng Pangasinan. Lagyan mo ng itlog, sirangag, nakong sarap po yan. Kaya lang, pag sinabi ninyo, Gov, na may challenges na ganyan na kinakaharap ngayon, so ang sumatotal niyan ay ang tama sa amin dito sa Metro Manila at iba pa rin mga lugar na nagdedepende doon sa mga produkto ninyo, tataas ang presyo. Yun po yung mga magiging effect po nito. Siyempre, pag kumonti ang supply or naging mas mahal ang production cost, eventually ang mga cost po sa retail ay tataas po, no? Kami naman po, on the long-term solution, nagtatayo po kami ng bangus breeding facility at bangus hatchery to supply po yung mga fingerlings saka yung fry sa ating mga local growers dito. It's an ongoing construction po. So, ginawa na po namin yan before pa dumating itong pagsubok, no, na crisis ng pagtaas po ng fuel. But that's what we can do as of the moment po no? Okay. Anything environment is really out of our control. Opo. Gov, panghuli na lang, ano po ang abiso, guidance ninyo sa inyo po mga residente kaugnay po dito? Well, sa ating po mga kababayan sa Pangasinan, sa kasagsagan po ng init, I think kailangan nating umiwas munang lumabas at uminom ng maraming tubig at yung maintenance po natin, yung vitamin C. Ang nangyari po kasi, paglabas mo sobrang init, pawis na pawis ka, pag pumasok ka naman sa isang gusali, air condition, matutuyang ka ng pawis. Doon po kami nagkakaroon ng ng challenge. Nagkakasakit po. So, ganun po ang nangyari. Kaya ang abiso po sa mga kababayan ay iwas-iwasan muna pong
lumabas kung sa kasagsagan ng init, pagtanghali, hapon, pag wala naman po importanteng mga transactions na gagawin. Tama, tama. Lalo na yung mga bata at saka yung mga matatanda na mga katropa ko ba, na mga seniors, di ba? Oo, sige. Opo, Gov, so sana nga po ay yung mga residente naman ay makinig po kayo sa lahat ng sasabihin, abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Gov, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po. Thank you, Thank you, Gov. Robert. maraming Thank tubig. you, Doris. Salamat po. Si Governor Ramon Monmong Wico III ng Pangasinan.